The Boss Husband. May credit to the author. 274 hanggang 300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa parehong oras nang makita ni na Justin at Roslyn si Marian, nakita din siya ni Marian na bahagyang natulala. Mula sa pananaw ni Marian, si Justin ay nakaluhod sa harap ng isang matikas na babae at hawak ang isang bagong kamay na madilim na pulang takong, at ang paa ng babae sa isa pa. Kung tutuusin sa kanyang posisyon, malinaw na tinutulungan niya ang ginang na magsuot ng sapatos. Ito ay walang alinlangan na isang hindi kapani-pani walang kilalang-kilala na pagkilos, napakakilalang kilala na maaari nitong gawing mamula ang isang dumadaan. Ang masikinagulat ni Marian ay ang pambihirang hitsura ng babae. Maningning ang kanyang mga mata at mapuputi ang mga ngipin, mapupula ang mga labi at maputi ang balat, bukod pa sa kanyang kaakit-akit na aura. Katulad ng pagiging isang babae, alam ni Marian na ang gayong babae ay may matinding pagkahumaling sa mga lalaki. Bagamat alam niya na si Justin ay may kakaunting babae sa labas, na hindi man lang niya sinubukang itago, ang makita at marinig ang isa ay may pagkakaiba sa araw at gabi. Ang mukha ni Marian ay walang anumang emosyon, ngunit ang kanyang malinaw na mga mata ay mayroong malamig na aura na nakakagat ng buto. Ang pagdurusa sa kanyang puso ang tanging nararamdaman niya. Bagamat handa na siya sa pag-iisip, naramdaman pa rin ni Marian na nadurog ang kanyang puso sa sandaling ito. Isang uri ng kawalan ng lakas at pagkahapo mula sa kanyang kaluluwa ang bumagsak sa buong katawan ni Marian. Kung hindi dahil sa kanyang huling bakas ng katwiran at pagpupersage, masisiguro pa ni Marian na siya ay mahihimatay kaagad. Ganun na ba talaga ako kahalaga? Paano ito magagawa ng kasuklam-suklam na lalaking ito? Ganito ba ang pakikitungo niya sa mga babae sa labas? Nakaluhod sa lupa para magsuot ng sapatos para sa ibang babae. Nang maalala niya kung paano sinabi sa kanya ng lalaki na gusto niyang paikliin ang kanilang kontrata sa kasal sa 6 na buwan, talagang natukso si Marian na sumugod at bigyan siya ng marahas na sampal. Bakit ako nadidismaya? Binago ko ito at iyon para sa kanya, nag-isip para sa kanya, at nagsikap na matutunan kung paano maging asawa. Sa huli, mababa pa ba ako sa mga babaeng ito sa labas? Kaya niyang lumuhad para sa kanila. Binigyan ko siya ng napakalaking pahiwatig na ayaw kong hiwalayan, ngunit napakalupit niyang pinutol ang isang buong taon. Kasunod ng iba't ibang iniisip sa kanyang puso, dumating si Marian sa harap ni na Justin at Roslyn. Si Justin ay hindi tumayo, ngunit pinanati ang kanyang orihinal na posisyon, habang si Roslyn ay nagawang pakalmayan ang sarili sa ilang sandali matapos mabigla. Bilang isang babaeng nakakita ng bagyo, kahit na ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang may bahay, hindi pinili ni Roslyn na umatras man lang nang harapin niya si Marian sa unang pagkakataon. Tumigil sa paggalaw si Marian. Bahagyang ibinaling ang kanyang ulo, nakipagkita siya kay Roslyn na nakaupo sa sofa. Ang isa ay kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo, habang ang isa ay casual at mapagbigay. Wala sa kanila ang naapektuhan sa anumang paraan. Mukhang maganda talaga ang sapatos. Bagay na bagay sa babae mo, malamig na sabi ni Marian nang walang anumang emosyon. Alam ni Justin na hindi niya maiiwasan ang sitwasyon. Nakangiting mapait, sumagot siya, talaga. Akala ko rin. Pumunta ka ba dito para magtrabaho? Ang Golden Palm Tower ay isang pag-aari sa ilalim ng aking kumpanya. Kakaiba ba na pumunta ako para sa isang inspection? Tanong ni Marian. Natigilan si Justin. Masyadong overwhelming ang mga asset niya. Bakit sa kanya ang shopping mall na pinasok ko ng random? At nagkataon lang na pumunta siya dito para inspection. Hindi niya alam kung sinadya ba iyon ng langit o hindi. May isip ni Justin na ang puso ni Marian ay talagang mabagyo sa kasalukuyan. Gayunpaman, dahil nilinaw niya na makikipaghiwalay siya sa kanya sa loob ng 6 na buwan, maaari itong maging isang magandang pagkakataon upang payagan siyang tingnan siya ng malinaw. Buti na lang kung hindi na niya ito matitiis dahil dito. Nagsimula lang ang kasal namin dahil sa isang walang katotohanang dahilan.
Maliban sa pagdadala sa kanya ng iba't ibang uri ng mga problemang isyu, ang ibinigay ko lang sa kanya ay iba't ibang panganib. Oras na para sa akin na marahas na pag-igting ang aking mga ngipin habang iniiwan ko si Marian. Magdudulot lamang ito ng kabutihan sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Marian, sinulyapan niyang muli si Roslyn bago desididong tumingin kay Justin at pinaalis ang kanyang mga empleyado. Hindi ko inaasahan na ganito ang unang pagkakataon na makilala ko ang Reyna. Tapos na, mukhang. Masama ang pakiramdam niya, mahinang bulong ni Roslyn. Hobby, galit na ba siya sa akin ngayon? Tala ng TL, tinukoy ni Roslyn si Marian bilang Reyna sa paraang si Marian ang unang asawa ng hari, Justin, noong sinaunang panahon, habang si Roslyn mismo ay isa lamang sa mga manliligaw ng hari sa palasyo ng Imperial. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo at ngumiti bilang pang-aaliw. Huwag kang mag-overthink, masunurin lang na magsuot ng bagong sapatos at samahan mo akong mag-lunch. Magpapatuloy tayo sa pamimili pagkatapos nito. Reklamo ni Roslyn, kasalanan mo kung bakit gusto mong isuot ang sapatos para sa akin sa ganitong paraan. Iniisip niya siguro na isa akong vixen na gustong makipaghiwalay sa inyong dalawa. Nakakunot ang noo, sinabi ni Justin, stupid girl, bakit ganyan ang iniisip mo? Kahit na umalis na ako sa Marian, hindi pa rin kita isusuko. Iba ka sa kanya. Ilang beses na pinaikit ni Roslyn ang kanyang mga mata. Hobby, sa inyong dalawa. May nangyari ba? Bakit ang dali niyang umalis at pinakawalan ako? Stop asking questions. Regardless kung vixen ka man o gagamba, wag na tayong mag-isip ng ibang bagay sa date natin. Inabot ni Justin para kurutin ang mahalagang ilong ni Roslyn, na muling nagreklamo. Nang dalhin ni Justin si Roslyn sa elevator habang binabalak nilang kumain sa isang restaurant sa mall, si Marian na nagdala ng ilang executive para inspection ay huminto sa paglalakad matapos dumaan sa mahabang pathway. Nalito ang isang empleyado na nagpapakilala sa sitwasyon ng negosyo ng gusali. Boss Lysander, ano ito? May nangyari bang mali? Huminga ng malalim si Marian. Bahagyang basa ang mata niya. Paglingon niya, sinabi niya, titigil na tayo sa pag-inspection dito. Bigla akong may naisip na apurahang bagay na kailangan kong gawin. Ipasa ang ulat sa akin tungkol sa iba pang partikular na sitwasyon. Aalis na ako. Oo, Boss Lysander, mabilis na pinaalis ng grupo ng mga executive si Marian, ngunit karamihan sa kanila ay labis na nalito. Sumakay ng elevator papunta sa underground parking garage, tumakbo si Marian pabalik sa kanyang pulang Bentley. Sa pagpasok sa kotse, hindi na napigilan ni Marian at nagsimulang mapunit. Inihiga niya ang katawan sa manibela habang nanginginig. Kararating lang ni Justin sa Western Restaurant. Pagkatapos mag-order ng pagkain, pabago-bago rin ang kanyang kalooban. Ang determinadong tingin ni Marian ay paulit-ulit na lumitaw sa isip ni Justin. Ang uri ng pamilyar at hindi malilimutang titig ay lubhang nakaapekto sa kanya. Siguradong galit na galit siya sa akin ngayon. Siguro, she's even deeply regrets what she said to me yesterday, to maintain our marriage for 6 months pa. Napaisip talaga si Roslyn. Mahina niyang sinabi, Hobby, masama ang pakiramdam mo ngayon. Masasabi kong sinadya mong galitin si Miss Lysander. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Justin. Bakit mo sinasabi? I'm not sure as well, but I get the feeling. Hobby, can you tell me why you did it? You don't look like someone who'd do that. I can tell that you two actually care about each other, and you're not a man who would intentionally hurt women, sabi ni Roslyn. Nanatiling tahimik si Justin saglit. Dahil naiintindihan niya na walang kabuluhan na itago ito kay Roslyn, saglit niyang sinabi sa kanya ang nangyari kina Simon at Billy. Ang pamilya Zeng mula sa Central City ay maaaring talagang sumama sa akin ng lahat ng mayroon sila mula noong pinatay ko si Billy. Isa pa, ang aking nakaraan ay hindi isang bagay na maiisip ng isang babaeng tulad niya na naninirahan sa isang mapayapang kapaligiran mula pagkabata. Sa mundong ito, maraming tao ang napupuot sa akin at gustong maghayganti. Habang ayos lang ako, ang asawa ko sa ibabaw ay madaling maging target nila. Isa pa, ang isang tulad ko na may pares ng mga kamay na basang-basa sa dugo ay hindi kwalipikadong magpakasal.
Ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng pamilya ay magiging perpektong kahinaan ko. Si Marian ay nakidnap kanina, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa kong ipagpalit ang kanyang mga koordinasyon sa oras. Ligtas na ganito sa tuwing hindi makarungan na nakakakuha siya ng napakaraming banta sa buhay dahil sa akin, sabi ni Justin. Hindi inaasahan ni Roslyn na magkakaroon ng ganito kakomplikadong backstory. Pagkatapos makinig sa kanya, dahan-dahan niyang sinabi, sa buhay sa mundong ito, palaging may mga sitwasyon na wala kang choice kundi gawin ang isang bagay. Pero hobby, hindi ba masyadong brutal sa ganitong paraan? Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya, katulad ng pagiging isang babae, nasasabi ko na talagang ayaw kanyang iwan. Sino ang nakakaalam? Sa totoo lang, hindi ko pa rin masabi kung ano ang iniisip niya hanggang ngayon. Gayunpaman, mas mabuti pa rin ang magalit kaysa sa buong araw na matakot dahil sa akin. Makakatawid lang ako sa tulay kapag napunta ako dito, sabi ni Justin. Matapos maihain ang mga pangunahing pagkain, tahimik na tinapos ng dalawa ang kanilang tanghalian. Nang handang ihatid ni Justin si Roslyn para ipagpatuloy ang pamimili sa mall, hinailan ni Roslyn ang braso ni Justin, at sinabing, "Hobby, sapat na ang nabili ko para sa araw na ito. Bumalik na tayo sa aking lugar, pwede ba?" Ngunit maaga pa ngayon, sabi ni Justin. Hindi ka ba magsasawa sa ganitong paraan? Namumula, may mahinang ibinulong si Roslyn sa tenga ni Justin. Vixen, nami-miss mo ba talaga ang ganoong klaseng bagay? Ngumiti si Justin. Nahihiya, ibinaba ni Roslyn ang ulo. Ang tagal mo na kasi akong hindi hinahanap. Sa pagharap sa proactive na kahilingan ni Roslyn, si Justin ay hindi masyadong naalimpungatan, ngunit sa halip ay naantig siya. Hindi naman kasi ganoon talaga ang pagnanasa ni Roslyn. Maliwanag, gusto ng babaeng ito na ilabas niya ang kanyang kalungkutan at kalimutan ang kanyang problema sa pamamaraang ito habang siya ay nalulungkot. Sakto naman sa mga babong babae na katulad niya, paano ko pa sila bibitawan? Gayunpaman, hindi siya inilantad ni Justin kahit na alam na niya ang kanyang tunay na intensyon. Matapos mailabas ng mabilis si Roslyn sa shopping mall, nagmaneho siya pabalik sa malaking kwarto sa likod ng Roslyn Bar. Sa katunayan, kailangan niya ng isang channel upang maibulalas. Malamig ang panahon at sumipol ang hanging amihan sa labas ng silid. Isang dim at dilaw na lampara ang nagliwanag sa silid. Parang pandikit lang ang ugali ng dalawa na matagal nang hindi nagsasama. Tinanggal ang kanilang mga sapatos at damit, mabilis silang nagsabunutan sa malaki at komportableng kama ni Roslyn. Nang sa wakas ay tumigil na sila sa pagkilos, niyakap ni Justin si Roslyn na ang katawan ay walang natatakpan, at busty at mainit-init. Hinalikan siya sa noo, sinabi niya sa malalim na boses ng mahina, "Salamat, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon." Itinaas ni Roslyn ang kanyang malambot na baba at kinaladkad sa dibdib ni Justin. Gamit ang malamig at mabangong hininga, sinabi niya, "Hobby, alam mo ba na simula pa noong unang araw na gusto mo ako, lihim na akong nagdadasal. Sa susunod na buhay ko, sa susunod kong buhay, o kahit ilang beses pa akong mag-reincarnate, gusto kong maging babae ng lalaking ito. Kahit na ako lang ang manliligaw mo at hindi ang asawa mo, makukontento pa rin ako. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisip ng ganyan. Pakiramdam ko sapat na ang buhay na ito, wala nang mas satisfying pa kaysa sa buhay na ginagalawan ko ngayon. Hindi ako matako, dahil pakiramdam ko, ako na ang pinakapinagpalang babae sa mundo." Nakaramdam ng simpatiya si Justin, at hindi makapagsalita. Nakapawing ang kanyang mapupulang labi, tumingin si Roslyn kay Justin gamit ang kanyang malalaking mata. Sinabi niya, "Ay pangako mo sa akin, aking lalaki. Ano man ang mangyari sa hinaharap, huwag mo akong pretuhin tulad ng pakikitungo mo kay Marian. Hindi talaga kita kayang iwan. Hindi ako kasing ganda ni Marian, at hindi rin kasing yaman. Hindi ako qualified na mapantayan ka. Ay! Maliban sa pagmamahal ko sa iyo ng higit pa sa pagmamahal mo sa akin, wala akong anumang katangiang hihigit pa sa iyo. Kaya, kung balang araw ay hindi mo na ako gusto, ibig sabihin na wala sa akin ang lahat." Nakatitig sa titig ng babae na tila kasing lalim ng karagatan, nakaramdam si Justin ng mahinang sakit sa puso. 275.
Nakahiga sa tabi ni Roslyn sa malaking kama, pinananatili ni Justin si Roslyn habang nanonood sila ng mga serye sa TV sa buong hapon. Tinatimad na humikab si Roslyn at kinusot ang mga mata habang nakatingin kay Justin. Hubby, kailan ka babalik mamayang gabi? Hindi alam ni Justin kung iiyak o matatawa. Tanong niya, bakit mo tinatanong sa akin ito? Hindi naman ako babalik ngayong gabi. Ayaw mo bang umuwi ngayong gabi? Medyo nagulat si Roslyn. Ngunit nangyari iyon sa umaga, kung hindi ka pa rin uuwi. So, 6 months time will pass in a blink of an eye. I bet hindi na niya ako dapat pag-asa na makita ako ngayon. We're not meant to walk on the same path, we will part ways sooner or later. Walang awa na tumawag si Justin sa numero ng bahay at sinabi kay Yuna na hindi siya babalik sa gabi nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Naging komplikado ang ekspresyon ng mukha ni Roslyn. Bumantong hininga, sinabi niya, to be honest, for my own sake, I actually hope that you leave her. Kahit na hindi ko naisip na maging asawa mo, iniisip ko pa rin na hindi nararapat na gawin mo ang isang bagay ng biglaan. Inabot ni Justin ang kanyang braso para kurutin ang pisngi ni Roslyn. Huwag mag-overthink. Mali ako sa paglalakbay na ito simula pa lang, hindi ba? Hindi sumagot si Roslyn sa kanya, pero baka sa mukha nito ang kalungkutan. Hindi rin niya alam kung para kay Justin o Marian, o maging sa sarili niya. Ngayon noong nakilala mo siya, kahit na medyo awkward, pagkakataon pa rin para sa kanya na sumuko, sabi ni Justin. Hindi niya alam kung bakit napakabigat ng puso niya sa mga sandaling ito. Umiling siya para subukang kalimutan ang bagay na iyon. Tinapik niya ang pisngi ni Roslyn, babe, bumangon ka na. Kakain muna tayo ng hapunan bago gumawa ng seryosong bagay ulit. May seryosong bagay. Bahagyang natigilan si Roslyn. Nang maunawaan niya kung ano ang zometing serious, agad siyang namula at tinamaan si Justin sa dibdib, dahilan para mawala ang kaunting pagkabalisa niya. Ang gabi ng taglamig ay dumating lalo na ng maaga. Si Marian ay nagmaneho pa uwi. Namumutla, lumabas siya ng kotse sa paraang malinaw na ipinakita ang kanyang pagkahapo. Nang makita ang iinit na ilaw sa bahay, mukhang komplikado ang ekspresyon ng mukha niya. Bumalik na ba ang lalaking iyon? After what happened in the morning, bakit gusto ko pa siyang makilala? Dapat ko ba siyang pansinin? Pagagalitin siya? O kumilos tulad ng dati? Nagugulo, si Marian ay mahigpit na kumunat ang noo habang nag-iisip, ngunit wala siyang maisip. Sa simula, hindi ba't ako ang nagnanais ng isang peking kasal? Bakit mas lalo akong na-insecure sa pag-alis niya sa akin in the future? Bagaman mayroon pa siyang kalahating taon na natitira, at isang araw na lang ang lumipas, nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso. Sinusubukan ba ng taong sinumpa na ipakita ang kanyang kapangyarihan, at sabihin sa akin kung gaano siya kahanga-hanga? Gulong-gulo ang ulo, pumasok siya sa bahay at agad na naamoy ang mabangong amoy ng bagong luto. Natapos na ni Yuna ang paghahanda ng pagkain, ngunit ang figure ng lalaki ay wala kahit saan. Miss, bumalik ka na. May gagawin siyang master at hindi na babalik ngayon. Tayong dalawa lang ang kumakain, kaya hindi ako naghanda ng masyadong maraming pagkain, nakangiting sabi ni Yuna. Natigilan si Marian. Hindi na siya babalik. Oo, ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya, sabi ni Yuna. Oh. Pakiramdam ni Marian ay talagang nagkamali, na parang dinurog ang kanyang puso. Niayaw niya akong tawagan. Lantaran ba niyang sinasabi sa akin na nagpapalipas siya ng gabi sa ibang babae, kaya hindi siya umuuwi? May 6 na buwan pa, naiinip na ba siya? Si Marian ay muling nagmukhang mas mahina. Tahimik, umupo siya at nagsimulang kumain kasama si Yuna. Sa ilalim ng matingkad na dilaw na liwanag, tila bumalik sa lamig at malungkot na panahon noon ang eksenang magkasamang kumain ang dalawang babae. Natapos nila ang pagkain sa loob ng kalahating oras. Nang si Yuna mismo ang nag-iingat ng mga mangkok at chopstick, nakita niya na gustong tumulong ni Marian. Mabilis na sabi niya, Miss, hindi ka masyadong maganda ngayon. Siguradong pagod ka sa trabaho, mabuti pang maligo ka na at magpahinga sa itaas, huwag mo na akong tulungan. Ayos lang, Yuna. Makikiramay ako sa iyo, sabi ni Marian at umiling.
Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Habang bahagyang lumilitaw ang kagalakan sa kanyang mga mata, inilapag ni Marian ang mga mangkok at chopstick sa kamay at tumakbo patungo sa pinto bago ito buksan. Hindi dumating ang taong inaasahan niya, ngunit ang bisita ay pamilyar din sa kanya. Si Karina ang nakasuot ng casual na damit. Medyo nadismaya si Marian, ngunit ngumiti pa rin ito para batiin ang bisita. Karen, bakit gabing-gabi ka na? Dali, pasok ka. Nakasuot ng creamy white down jacket si Karina. Ang kanyang kabayanihan, kaakit-akit, hugis-V na mukha ay mukhang maputi at maganda sa ilalim ng kanyang itim, makintab, at maikling buhok. Masasabi niyang hindi maganda ang mood ni Marian. Pagpasok sa bahay, napabuntong hininga si Karina at sinabing, narinig ko na kay elder sister. Marami ka nang alam ngayon, di ba? Pagka-uwi ni Karen sa araw na iyon, sinabi niya kay Karina ang tungkol sa alyansang nabuo ni Billy at Simon. Hanggang ngayon, hindi na niya kailangang itago ang maraming bagay dahil lahat sila ay kasangkot. Maaaring umasa siya na maaaliw din ni Karina si Marian dahil talagang malapit silang magkaibigan. Tumango si Marian at pilit na ngumiti. Ayos lang ako, hindi mo kailangang sinasadyang puntahan ako. Paano ka magiging maayos? Lumalim ang iyong mukha at mukhang mahina ka, matapat na sabi ni Karina at tumingin sa living hall. Nasaan ang masamang tao? Nakaramdam ng kirot sa puso, sinabi ni Marian, may gagawin siya ngayong gabi, at hindi na siya babalik ngayon. Ano? Galit na galit si Karina. Anong pinagkakaabalahan niya? Paano niya magagawa ito? Nanatili pa rin siya sa labas kahit na may nangyaring nakakatakot na bagay na naging dahilan ng pagkapayat mo. Hinailan ni Marian si Karina sa living hall at pinaupo bago gumawa ng tsaa para sa kanya. Habang ginagawa niya iyon, sinabi niya, don't mind him, let him do whatever he wants. It actually feels peaceful when he's not here. Nakita ni Karina kung gaano kawalang interes ang hitsura ni Marian, ngunit bawat pangungusap na sinabi niya ay nagdadala ng kahirapan. Hindi niya maiwasang hawakan ang kamay ni Marian bago niya ito pinaupo sa tabi niya. Marian, sabihin mo sa akin ang totoo ang nangyari sa inyong dalawa. Mukhang hindi kayo ang uri ng tao na matatakot ng ganito ng husto pagkatapos makakita ng mga bangkay. Ang kalagayan mo ngayon ay talagang natakot at nag-aalala sa akin. Ano ang nangyari sa iyo? Kinakabahang tanong ni Karina. Makikita na kahit siya ay nahirapang tanggapin ang biglaang pagbabago ni Marian. Bahagyang namula ang mga mata ni Marian. Okay lang ako, kailangan ko lang ng tulog. Ayos naman talaga kami. Nabalisa si Karina. Kamusta ka na? Simula pagkabata, hindi pa kita nakikitang matamlay na ganito kababata. Kahit noong namatay si Lola Lysander, hindi ka naman ganito kababa ng loob, alam mo ba yon? Para ka na ngayong walang kaluluwang shell ng katawan. Halos hindi nakita na kilala nung nakita kita kanina. May disappointment ang titig na binigay mo sa akin nang buksan mo ang pinto, bakit nga ba talaga ako yung nagbalik, Justine? Ikaw kasi yon. Sobrang naghihirap ngayon, pero bakit hindi mo ilabas ang hinanakit mo? Paano kung gusto ko siyang tanggapin? Biglang inangat ni Marian ang kanyang ulo at tumingin kay Karina na may luhang mga mata habang nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa isa pang 6 na buwan, sinabi niya sa akin na tatapusin namin ang lahat sa loob ng isa pang 6 na buwan. Gayunpaman, hindi lamang isang araw ang lumipas, nakikipag-date siya sa ibang babae sa harap ko mismo. Sinabi pa niya sa akin na hindi siya uuwi ngayong gabi para malinaw na manatili sa ibang babae. Sinasabi niya sa akin na ginawa niya ang desisyon na umalis sa bahay na ito. Ayaw niya ng anumang bagay na may kinalaman sa akin. Ngumiti si Marian ng nakakaawa. Ayoko nang magtago sa iyo, dahil malalaman mo ang lahat pagkatapos ng 6 na buwan. Natigilan si Karina. Anong ibig mong sabihin, ano? 6 na buwan. Pinunasan ni Marian ang mga luha sa kanyang mga mata, at ipinaliwanag kay Karina ang tungkol sa kontrata ng kasal nila ni Justin noon. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanya ang gabi kung saan siya nagbigay ng unang pagkakataon sa kanya, nabanggit lamang niya na hindi sinasadyang nagkita sila. Sa madaling salita, ang iyong kasal at lahat ay peke, tama ba ako? Napatulala si Karina. Pakiramdam niya ay kasalukuyang nananaginip siya. Oo, ngunit hindi na mahalaga kung ito ay peke o legit.
Dahil siya ay kumikilos sa ganitong paraan, kailangan kong putulin ang lahat pagkatapos ng 6 na buwan at tapusin ang lahat, malamig na sabi ni Marian. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Tumingin si Karina kay Marian ng may simpatiya. Kung talagang wala ka ng pakialam, hindi mo mararamdaman ang paghihirap na ito at maghihintay na matapos ang 6 na buwang ito bago umalis. Marian, bakit hindi mo ipaglaban ang sarili mo? Medyo naguguluhan lang ako. Nanlamig ang mukha ni Marian. Karen, alam mo bang nagsusuot siya ng sapatos para sa ibang babae sa harapan ko? Hindi ako mahuhulog sa ganoong lalaki kahit namatay na ako. Rest assured, I'll be fine these 2 days, stop worrying about me. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Karina nang makaramdam siya ng discomfort sa kanyang puso. Nang makita niya ang determinadong tingin ni Marian, ayaw niyang magsalita ng marami. Napabuntong hininga, hindi niya alam kung paano niya ito maaaliw. Pagkatapos noon, nag-usap sila ng kaunti tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay bago sinabi ni Karina na gusto niyang umalis para makapagpahinga ng maayos si Marian. Pagkatapos magpaalam kay Marian, lumabas si Karina sa villa at pumasok sa kanyang Audi na kotse. Hindi niya mapatahimik ang kanyang isip sa napakatagal na panahon. Sa tuwing naiisip niya na ang kasal ni Justin kay Marian ay isang kontrata lamang, nahihirapan si Karina na pigilan ang kanyang damdamin na pinigilan dahil sa pagkakaibigan. Kaya, lahat ay peke. Hindi pa siya naging asawa ni Marian, ang lahat ay isang walang laman na shell. No wonder masyado pa rin siyang intimate sa ibang babae. Mabilis na naunawaan ni Karina ang mga bagay na walang kabuluhan noong una habang ang kanyang damdamin para kay Justin ay parang tubig na umaagos. Kahit na pakiramdam niya ay maaari pa rin siyang mag-sorry kay Marian, ang mga tao ay palaging may makasariling panig, lalo na ang mga babaeng nakatayo sa harap ng pag-ibig, tama. Gayunpaman, nang maisip ni Karina kung ano ang hitsura ni Justin nang tanggihan niya ang kanyang regalo kanina, nagalit siya kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Teka lang, hindi ako susuko ng ganito kadali, bulong ni Karina bago nagmaneho palayo. 276. Kinaumagahan ng halos hindi na sumikat ang araw, nag-vibrate ang telepono ni Justin. Nakahiga pa rin siya sa mainit na kama at kalong-kalong si Roslyn. Inis na hinublot niya at tinignan ang phone niya bago naramdaman na medyo pamilyar ang numero. Pagtanggap ng tawag, narinig ni Justin ang isang boses na ayaw niyang marinig kahit na siya ay mamatay. Anong oras na? Natutulog ka pa ba? Ito ay ang matandang dawis na si Abbas Morgana. Huminga ng malalim si Justin at humikab pa. Abbas, tingnan mo ba ang oras? 6:00 na ng umaga, may higit 1 oras pa ako bago ako pumasok sa trabaho. Humph, noong kaedad mo ako, gumising ako araw-araw bago mag-5 para mag-ensayo. Sa oras na ito, matagal ko nang natapos ang pagdadala ng 2 balde ng tubig pababa at muling umakyat sa burol. Abbas, hindi ba iyon ang ginagawa ng mga tao sa Shaolin Temple? Ginagawa rin ba ito ng grupo ng mga babae sa MA? Tanong ni Justin habang nararamdaman niyang masakit ang kanyang mga bola. Shut up! Seryoso ang sinasabi ko. Ang inaantok na mood ni Justin ay ganap na nawala. Napakalakas ng pagsasalita ng babaeng dawis kaya ginaisan pa niya si Roslyn na nagpakita ng gulat at kaibig-ibig na ekspresyon. Pagkatapos sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong pag-usapan, walang magawang sabi ni Justin. Ngumuso si Abbas Morgana. Tinanong niya, kumusta si Lucille sa inyong lugar? Sanay na ba siya sa pamumuhay doon? Lucille. Nagtataka na tanong ni Justin. Ibinalik niya ang isa pang tanong at nagtanong, kailan siya dumating sa aking lugar? Nandito na ba siya? Biglang bumulalas ng malakas si Abbas Morgana, ano? Hindi mo alam na dumating siya sa Stonegate. Hindi ka ba niya nakontak kahapon? Dumating ang tren niya ng hapon. Talagang nalilito si Justin. Di ba sabi niya tatawagan niya ako pagdating niya? Walang nagsabi sa akin ng kahit ano tungkol dito, paano ko malalaman kung nakarating ang Lady Dawist o hindi? Abbas, hindi ko talaga alam. Hindi niya ako tinawagan, sigurado ka bang naaalala mo ito? Personal kong pinaakyat ang bata sa kanyang tren, bakit ako mali ang maalala? Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na lumayo sa akin. Posible bang naligaw siya?
Mukhang hindi ito tama, binigyan ko na siya ng telepono, maaari kanyang tawagan kung nahaharap siya sa anumang problema, nag-aalalang sabi ni Abbas Morgana. Pumunta ka kaagad sa istasyon ng tren at tumingin sa paligid. Kailangan mong hanapin ang apo ko. Kung may mangyari sa kanya, hahanapin kita para ibalik sa akin ang aking mahal na apo kahit na ang buhay ko ay kabayaran. Damn it, how the heck is this my fault? Paano ko malalaman kung dumating na ang apo mo? Ano kayang mangyayari sa isang katulad niyang may sapat na gulang na nag-aaral ng martial arts? Nakaramdam ng inis si Justin, ngunit hindi siya nang ahas na makipagtalo sa maiksing matandang dawis na ito na kulang sa kahalumigmigan ng pagmamahal. Kailangan niyang i-end ang tawag at mabilis na bumangon sa kama. Nagtataka, nagtanong si Roslyn, "Hobby, bakit may kilala ka ring Abbas?" Siya ay isang mapanlinlang sa sarili na may asawa na matandang babae na naging madre, huwag pansinin siya, sabi ni Justin habang nakapout. Kung gayon, ano ang tungkol sa kanyang apo? Tanong ni Roslyn habang nakatingin kay Justin ang kakaiba. Huwag kang mag-overthink, kailan ka pa naging busybody? Mukha ba akong taong magpapatong ng kamay sa isang maliit na madre? Oo, walang kaunting pag-aalinlangan na sabi ni Roslyn. Pagkasabi niya nun, she tried her best na wag tumawa. Si Justin ay nawala ng imak, at napabuntong hininga, na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Justin sa Stonegate train station at tumakbo sa walang laman na arrival hall. Walang masyadong tao sa buong giant hall. Sinulyapan ni Justin ang mga hanay ng mga upuan at bawat sulok. Habang sinisimulan niyang tanungin kung umalis na ba si Lucille o hindi, ang likod na tanaw ng isang malungkot na tao na nakaupo malapit sa pasukan ay nakaakit ng kanyang tingin. Ang kanyang mahaba at nakalugay na buhok ay maayos na nakaayos sa dalawang gilid. Maaliwalas at moisturized ang kanyang maselang V-shaped na mukha, parang hindi ito tuyo kahit na taglamig. Ang matatalas niyang facial features ay matikas gaya ng dati, buti na lang mukhang pagod na pagod siya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang inaantok at kaibig-ibig na ekspresyon. Nakapawing ang kanyang pink na labi, siya ay tumingin extraordinary nakakaawa. Hindi siya nakasuot ng martial arts robe, ngunit isang light brown na overcoat na isusuot ng mga ordinaryong babae sa lungsod, at isang pares ng mahaba at angkop na itim na pantalon na nagpapakita ng kanyang perpektong kurba. Sa kanyang mga paa, ito ay isang pares ng matataas na itim na bote na pinalamutian ng mane. Halos hindi makilala ni Justin si Lucille na nagbagong anyo bilang isang modernong babae sa lungsod, taliwa sa karaniwang makalumang madre. Paglapit sa babae, tiningnan ni Justin ang pink na bagahe sa tabi niya bago tinitigan si Lucille na mukhang anumang oras ay matutulog na siya. Nakakunot ang noo niyang tanong, kailan ka pa nakarating dito? Bakit hindi mo ako tinawagan? Biglang nagising si Lucille nang marinig niya ang boses, natakot siya kaya tumayo siya mula sa kanyang upuan. Pinunasan niya ang kanyang mga mata upang magkaroon ng mas malinaw na paningin, tumingin siya kay Justin na medyo kinakabahan at lumayo sa kanya. Ang nakakaawang pagmumukha niya ay para siyang binubuli. Ikaw. Bakit ka pumunta dito? Bakit ako dumating? Hindi alam ni Justin kung paano magre-react. Tinawagan pa nga ako ng lola mo at sinabing lalapitin niya ako gamit ang buhay niya, pwede pa ba kitang layuan? Bakit dito mo gustong umupo maghapon? Pinaupo mo na ba siya simula kagabi? Sa takot, umiit si Lucille at natatakot na tumango. Hindi talaga alam ni Justin kung ano ang sasabihin. Kahit na ang istasyon ng tren ay may mga heater, ang isang babae na nakaupo roon sa buong gabing mag-isa ay walang katotohanan pa rin. Hindi naman siya walang tirahan at walang magawang gala kung tutuusin. Bakit hindi mo ako tinawagan? Tanong muli ni Justin. Iniwas ni Lucille ang kanyang tingin. Bamulong siya, ako. Nakaramdam ako ng hiya. Ngumiti ng mapait si Justin. Ano ba ang dapat ikahiya? Sa tingin mo ba ay makikita kita bilang asawa ko pagkatapos sabihin ng iyong amo na gusto niya akong pakasalan? Sa paningin ko, para ka na ring kapatid. Simula nang dumating ka sa Stonegate, ituring mo na lang akong malayong kamag-anak. Bakit ka nahihiya? Pero,
Pero hindi naman tayo malalayong kamag-anak, di ba? Mahinang tanong ni Lucille. Maliwanag na nahirapan si Justin na makipag-usap sa babaeng ito na walang muwang sa isip. Bumantong hininga, binuhat niya ang mga bagahe ni Lucille at sinabing, "Tara na, dadalhin kita sa tinutuluyan mo. Hindi mo ako kailangang tulungan, ako na mismo ang kukuha." Namumula, mabilis na binawi ni Lucille ang kanyang bagahe. Matiim siyang tinitigan ni Justin. "Bakit mo inaagaw? Pakinggan mo ang sasabihin ko simula nang hilingin ng iyong Panginoon na pumunta ka rito. Sumunod ka lang sa likod ko." "Oh." Agad na binawi ni Lucille ang kanyang mga kamay at sinundan si Justin sa parking area na nakayuko, bago pumasok sa kotse ni Justin. Nang pauwi na sila sa villa, tumawag si Justin kay Abbas Morgana para sabihin sa kanya na nahanap niya si Lucille. Gayunpaman, nang tanungin ni Morgana kung bakit siya nakarating ng huli, direktang ipinasa ni Justin ang telepono kay Lucille at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Nang sabihin ni Lucille na hindi siya nang ahas na tawagan si Justin para sunduin siya dahil nahihiya siya, pinagalitan ni Abbas Morgana si Lucille at halos paiyakan siya. Pagkatapos noon, sinabi lang ni Abbas Morgana na gusto niyang manatili si Lucille sa bahay ni Lucille tungkol sa kung ano ang partikular niyang ginagawa. Haharapin sila ni Justin, ngunit tiyak na hindi siya pinapayagang magkulong sa bahay buong araw. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang sitwasyon. Hindi siya binibigyan ng asawa ni Abbas Morgana, ngunit pinadalhan siya ng isang anak na babae, sa halip. Nasa hustong gulang na siya. Baliwala ang katotohanan na kailangan kong alagaan ang kanyang tirahan at dieta, kailangan ko pang maghanap ng trabaho para sa kanya. Sa una ay pinag-iisipan ni Justin kung dapat niyang hayaang manatili si Lucille sa ibang lugar o hindi, dahil nasa awkward pa rin siyang sitwasyon kasama si Marian. Gayunpaman, dahil si Lucille ay walang muwang, ang paglalagay sa kanya sa labas ay hindi isang magandang pagpipilian. Dahil nangako siya kay Morgana na aalagaan siya, hindi siya maaaring maging masyadong malupit sa pagtatapos ng araw. Matapang lang niyang pinayagan itong manatili sa piling niya. Pagbalik nila sa villa sa Dragon Garden, matagal nang umalis si Marian para magtrabaho, si Yuna lang ang naiwan sa bahay na naglilinis ng hapagkainan. Nang makita ni Yuna na dinala ni Justin ang isang magandang babae sa bahay, nagtanong siya dahil sa curiosity, "Young master, ang babaeng ito ay..." "Oh, siya ang malayo kong pinsan na nagpapa-internship sa Stonegate. Sa ngayon siya mananatili sa bahay namin, sinabi ko kay Marian ang tungkol dito noon," sabi ni Justin. Alam na siya ay kamag-anak ni Justin, agad na pinagsilbihan ni Yuna si Lucille habang dinadala niya ang kanyang bagahe sa itaas ng hagdanan bago mabilis na nag-ayos ng guest room para sa kanya. Dahil maraming bakanteng silid sa bahay na regular na nililinis ng mga propesyonal, maaaring manatili sa loob anumang oras. Ito ay hindi masyadong malaking deal. Pumasok si Lucille sa kwarto at nagsimulang ayusin ang mga bagahe na dala niya. Matapos malaman na hindi pa kumakain si Lucille, agad na tumakbo si Yuna pababa ng hagdanan at naghanda ng ilang simpleng ulam para isama niya sa natirang lugaw. Pagkatapos ay hiniling ni Yuna kay Justin na tawagan si Lucille sa ibaba para hindi maghirap ang kanyang tiyan. Maliwanag, si Lucille na mukhang masunurin at maganda ay nakakuha ng pagkagusto kay Yuna ng madali. Nakita ni Justin na imposible para sa kanya na makarating sa trabaho sa oras, kaya hindi siya nagmamadaling lumabas. Dahil nasa tabi niya ang silid ni Lucille, umakyat siya sa itaas at kumatok sa pinto nito, para lamang sumagot. Nang hindi nag-iisip, itinulak ni Justin ang pinto bago pumasok sa loob at nagulat. Makikita si Lucille na nakahiga sa higanteng kama na natutulog nang hindi man lang nagtanggal ng sapatos o nagpapalit ng damit. Pagkatapos ng isang buong araw na nakaupo sa tren at hindi nakatulog ng isang buong gabi, ang babaeng ito ay talagang nagdusa, hindi banggitin na siya ay nakakaramdam ng lamig at gutom sa lahat ng oras. Dahil hindi pa siya nakakalayo mula pagkabata, nakarating siya sa isang malaking lungsod na hindi niya pamilyar at walang malapit na kakilala. Mag-isa, nakaupo siya sa istasyon ng tren na puno ng estranghero sa buong gabi. Hindi mapigilan ni Justin na maawa sa kanya. Naglakad si Justin papunta sa kanyang kama at hinaila ang kumot habang inihahanda niyang takpan ito kay Lucille.
Gayunpaman, nang ibababa na ang kumot, biglang iminulat ni Lucille ang kanyang mga mata at umupo bago tumingin kay Justin ng maingat. Sa kanyang malalaking mata na puno ng gulat, lumipat siya sa kabilang dulo ng kama. Anong gusto mong gawin? Huwag. Huwag kang gagawa ng bagay na walang ingat. Nalungkot si Justin. Anong ginagawa mo? Natakot ako na nilalamig ka, kaya gusto kitang takpan ng kumot. Sa wakas ay napagtanto ni Lucille ang kumot sa mga kamay ni Justin. Nang mapansin niya na hindi niya ito maintindihan na ibang usapan, agad na namula ang tenga niya. Sa totoo lang, nagkaroon lang siya ng maikling pag-unawa sa usapin sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Bago siya umalis, pilit na itinanam sa kanya ni Abbas Morgana ang ilang ideya na halos hindi niya naiintindihan ang kalahati. Dahil siya ay isang batang babae na halos wala pang 20 taong gulang, tiyak na nahihiya siya pagdating sa usapin sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kaya't kapag nakita niya si Justin na tanging lalaki na hindi niya kalaban, makakadama siya ng kakaiba. Sorry. Masyado akong kinakabahan, nahihiyang sabi ni Lucille. Walang magawang umiling si Justin. Sabi niya, mula nang magising ka, bumaba ka at mag-almusal. Natapos na itong ihanda ni Yuna para sa iyo. Okay. Masunaring sumang-ayon si Lucille. Kasabay nito, sa isang nakatago at lumang gusali na matatagpuan sa Central City na tila pinakakaraniwan mula sa labas, inilapag ni Zachary ang mga pahayagan sa kanyang mga kamay sa isang higanti, tahimik na opisina. Tinanggal ang kanyang salamin sa pagbabasa, tinanong niya si Grey Robe na nakatayo sa tabi ng magalang, nakarating na ba si Lucille sa bahay ni Marian? Ngayon lang ako nakatanggap ng report. Dinala na ni Justin si Miss Lucille sa bahay. Makakatiyak si Master ngayon. Sigh. Paano ako makakasigurado? Grey Robe? Alam mo bang umaasa talaga akong makakasalamuhan ni Marian si Lucille, pero nag-aalala pa rin ako kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang magkadugo sila ng isa't isa. Si Lucille ay likas na banayad at walang muwang kaya maaaring hindi niya siya masyadong ibinukod, ngunit alam mo rin ang tungkol sa katotohanan na hindi kasama si Marian. For to become, sabi ni Zachary habang nakakunot ang noo niya. Nanatiling tahimik si Grey Robe. Bilang kanang kamay ni Zachary, natural na alam niya ang mga panloob na gawain. Ay oo. Tila may naisip si Zachary. Tinanong niya, may ginawa ba ang pamilya Gibson pagkatapos kong ipasa ang DNA report kay Gavin kanina? Isang mapaglarong ngiti ang pinakawala ni Grey Robe. Talagang mapanlikha ang plano ni Master. Nagpapasalamat si Oldley na sinabi sa kanya ni Master ang tungkol dito. Matapos malaman ang balita ng kanyang apo, ipinakita niya ang kanyang sarili para makilala ni Master ang Master ng Zeng Clan. Sa wakas ay lumabas muli si Gavin mula sa kanyang mga bundok. Bilang isang matandang lalaki, natural na hindi siya umaasa na makitang masaktan ang kanyang matagal nang nawawalang apo na maaaring bumalik sa angkan balang araw. Higit pa rito, hindi si Justin ang may kasalanan sa pagkakataong ito, si Oldley ay natural na hindi magkakaroon ng anumang uri ng psikolohikal na pasanin. Ang orihinal na plano ng Zeng Clan ng pagkilos kay Justin sa dilim ay natigil, sabi ni Grey Robe. Bagamat malakas ang Zeng Clan, malayo pa rin sila sa Gibson Clan na isa sa mga founding fathers. Hindi pinapansin ang kapangyarihan ni Gavin, ang Gibson Clan ay maaari pa ring magningning sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang anak na si Parley at manugang na si Henderson. Kung hindi dahil kakaunti lang ang mga tao, ang buong lupain ng Central City ay nakangiting nasa kanilang kontrol, nakangiting sabi ni Zachary. Hindi ko inaasahan na ang batang si Justin ay makakapagdala ng ganoong antas ng koneksyon. Gayunpaman, dahil lang sa tumigil sa pagkilos ang Zeng Clan ngayon ay hindi nangangahulugang wala na silang gagawin sa hinaharap. Hindi natin maaaring pakawalan ang mga taong sinusubaybayan natin. Oo, Master. 297. Kinagabihan, umuwi si Marian pagkagaling sa trabaho. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang isang kakaibang binibini na nakasuot ng isang pares ng malambot na tsinelas na pambahay na maingat na may hawak na palayok ng umuusok mainit na nilagang pansit habang papalabas ng kusina. Ito ay eksaktong Lucille.
Ibinaba ni Lucille ang palayok at itinaas ang kanyang ulo bago napansin si Marian na nakatayo sa pasukan. Sa sandaling magtama ang kanilang mga tingin, pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Bagamat unang beses nilang magkita, pakiramdam nila ay pamilyar sila sa parehong oras, o kahit na intimate. Elder sister, bumalik ka na. Hindi sinasadyang ibinuka ni Lucille ang kanyang bibig at mahinang nagsalita. May naisip si Marian, at nagtanong, ikaw, ang malayong pinsan ng kapwa niya. Medyo kinakabahan si Lucille. Nagpanik siya saglit bago naalala na dinala siya ni Justin sa bahay gamit ang pagkakakilanlan bilang kanyang pinsan. Bilang resulta, tumango siya at sinabing, oo. Medyo nabigla si Marian. Posible bang hindi niya alam ang kasal namin ni Justin? Logically speaking, she should refer me as a sister-in-law, or something. Bagamat hindi niya gustong titulo, hindi alam ni Marian kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya nang tawagin siya ng batang babae na elder sister. Dahil nandito ka, mangyaring I enjoy ang iyong pamamalagi. Kung mayroong anumang kailangan mo, huwag mag-atubiling sabihin ang mga ito. Hindi nakayanan ni Marian ang mali siya sa isang babaeng tulad niyan, na masunuring tumulong sa unang araw ng pagdating niya. Kahit na siya ang kasuklam-suklam na lalaki, na pinsan ni Justin, kailangan siyang tanggapin ni Marian pagkatapos ng lahat. Nang matapos maligo si Justin, bumaba siya at nakitang nakaupo na sina Marian at Lucille at naghahanda ng mananghalian, na para bang may natural silang relasyon sa isa't isa. Ayaw man niyang aminin, at the end of the day, mahirap para sa mga bagay tulad ng blood relations na mawala. Nang magkatabi ang dalawang babae, pareho silang malamig at tahimik, maging ang kanilang mga aura ay halos magkapareho, ngunit si Marian ay may higit na lamig. Nang makita ni Marian si Justin, nakaramdam siya ng kirot sa puso at umakto na parang hindi niya ito nakita. Tahimik, sinimulan niyang kainin ang sarili pagkatapos niyang maghain ng kanin. Inasahan ni Justin ang kanyang reaksyon. Umupo siya sa tabi ni Lucille at sinabing, treat yourself at home and eat more. Napakapayat mo na, kung babalik ka pa sa susunod na payat, tiyak na iisipin ng lola mo na pinapahirapan kita. Sa oras na iyon, hindi siya magpipigil na lumapit para patayin ako. Hindi basta-basta umiikot si lola at pumatay, paliwanag ni Lucille sa isang walang muwang na paraan. Si Justin ay umubo ng ilang beses at sinenyasan si Lucille na mag-isip bago siya magsalita. Ang casual na pagsasabi ng mga bagay tulad ng lumayo at pumatay, ay hindi isang bagay na sasabihin ng isang babae na kasing edad niya. Sa inaasahan, kakaibang tiningnan ni Marian ang dalawa at nag-iisip kung mali ang narinig niya kay Lucille o hindi. Siyempre hindi pumapatay ang lola mo. Makukulong siya sa kulungan kung hindi. Tinulungan ni Justin si Lucille na takpan ang kanyang sinabi. Napansin ni Lucille na may sinabi siyang hindi nararapat. Gamit ang kanyang malaki at itim na mga mata, sinulyapan niya si Marian na tila walang reaksyon, bago tuluyang gumaan ang sarili. Habang kumakain sila, sinadya man o hindi, nagtanong si Marian, ano ang pangalan mo? Medyo kinakabahan si Lucille. Awkwardly, sinabi niya, Lucille. Gumaan ang pakiramdam ni Justin. Sa kabutihang palad, ang bata ay hindi hanggal na sinabi ang kanyang pangalan bilang Lucille. Lucille. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian. Bagamat pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang pangalan, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Gaano katagal ka pupunta dito, para sa trabaho? Nang gustong tulungan ni Justin si Lucille na sumagot ng hindi, biglang tumango si Lucille. Oo, elder sister, maaari mo ba akong tulungang maghanap ng trabaho? Tumingin si Lucille kay Marian nang may mataas na pag-asa. Marahas na ibinaling ni Justin ang kanyang ulo upang tingnan si Lucille habang siya ay nakatulala. Gusto pa rin ng batang ito na maghanap ng trabaho sa Stonegate. Wala na ba siya balak bumalik sa Mount MA? Hindi masyadong nag-isip si Marian. Para sa kanya, isang batang babae na kasing edad ni Lucille ang malapit nang magsimulang magtrabaho, hindi pa banggitin na nanggaling siya sa malayo para umasa kay Justin.
Bagamat kakaiba ang pakiramdam niya na si Justin ay may pinsan, dahil nakatira siya sa ibang bansa sa nakaraan at may komplikadong background, naisip niya na si Lucille ay isang ordinaryong babae lamang, kung iisipin kung gaano siya kamo at kung gaano siya kawalang muwang. Marian. Ang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapangasawa ay dapat ang inaasahan ng kanyang mga nakatatanda sa kanya. Dapat sabihin na si Marian ay kumilos ng masigasig kay Lucille, dahil sinabi ni Justin na siya ay kanyang malayong pinsan. Simula nang magkakilala sila, wala sa mga kamag-anak o kaibigan ni Justin ang nagpakita noon. Nang sa wakas ay dumating ang isa ring batang babae na nagustuhan ni Marian, handa siyang tulungan siya. Ang paghahanap ng trabaho ay depende sa kung anong mga kasanayan mayroon ka. Nagtapos ka ba sa unibersidad? Tanong ni Marian. Lihim na ngumiti si Justin. Sinundan ng batang ito ang kanyang lola sa tuition mula pagkabata, paano siya magkakaroon ng pagkakataong mag-enroll sa isang unibersidad. I bet, one-on-one lang ang lecture niya sa kaalaman at kultura, dahil hindi naman nagkukulang ang pamilya Lin ng pondo para sa pagpapalaki ng nag-iisang apo nila. Sa hindi inaasahan, mabilis na tumango si Lucille. Kumurap-kurap ang kanyang matingkad at malaking mata, seryoso niyang sinabi, mayroon akong diploma sa unibersidad, kukunin ko ito para tingnan ni elder sister. Nang matapos siyang magsalita, bago pa makapagsalita si Justin, diretso niyang inilapag ang kanyang mangkok at chopstick bago umakyat sa itaas. Nagulat si Justin. Bakit iba sa naisip ko? Paanong may diploma sa unibersidad ang munting madre na ito? Napansin ni Marian ang hitsura ni Justin. Nakakunot ang noo niyang tanong, hindi mo man lang alam na nagtapos ang pinsan mo sa unibersidad. Kumusta ka na rin ng kapatid niya? Hindi ko talaga alam, sabi ni Justin habang mapait na ngumiti. Malamig na sumingot si Marian at walang planong pakitunguhan si Justin ng magalang. Mabuti na lang at nandito ako, kung hindi ay tiyak na maghahirap ang walang muwang na babae, kung aasa siya sa iyo. Nagpout si Justin at medyo nakaramdam ng dismaya. Hindi ka ba pumayag sa hiwalayan natin makalipas ang 6 na buwan? Kahit na nabangga mo ako sa ibang babae, kailangan mo pa bang maging ganito ang ugali sa akin? I even talked about it long ago, I never planned to hide it from her. Higit pa rito, hindi kami gumawa ng anumang mga panata, ngunit napagkasundoan na hindi tumuntong sa buhay ng isa't isa. Ni hindi man lang ito maituturing na pagtataksil, naisip niya. Sa totoo lang, alam ni Justin na hindi ito ang tamang oras para lalo pang irite si Marian, kaya inisip niya ang sarili niyang negosyo habang tahimik siyang kumakain. Pagkaraan ng ilang sandali, lumaktaw si Lucille mula sa itaas bago naglagay ng isang stack ng mga pulang sertipiko at ilang hindi kilalang dokumento sa harap ni Marian. Ang kanyang puting maluwag na t-shirt ay ginawa siyang parang bola ng cotton candy na lumulutang pababa. Namumula ang sinabi niya, ito ang aking mga sertipiko at diploma. Maaaring tingnan ni elder sister. Hindi inaasahan ni Marian na ibababa ni Lucille ang napakaraming bagay. Nang magsimula siyang tumingin sa kanila, naging maganda ang ekspresyon ng mukha niya. Sa hindi malamang dahilan, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Lucille mula ulo hanggang paa, na naging sanhi ng sobrang pamumula ng mukha ni Lucille na tila tumutulo ang dugo. Pinayuhan ni Yuna, Miss, huwag mo nang tingnan si Miss Lucille ng ganito. Tingnan mo kung gaano siya kahihiyan. Inalis ni Marian ang kanyang tingin at bahagyang bumaantong hininga. Hindi naman sa sinasadya kitang tingnan ng ganyan, nagulat lang ako. Mukhang bata ka pa pero mayroon ka ng 2 master's degree mula sa Palanan University. Halos iluwa ni Justin ang umuusok na mainit na sopa sa kanyang bibig. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa sertipiko sa mga kamay ni Marian, hindi ba ito ang kaso? Tila ginamit ni Abbas Morgana ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng iba't ibang uri ng mga dokumento ng pagkakakilanlan at mga sertipiko para sa kanyang apo, naisip ni Justin. Bagamat medyo kakaiba ang pakiramdam ni Marian, talagang hawak niya ang mga tunay na diploma at sertipiko, kaya wala siyang masabi. Pagkatapos niyang pasimpleng mag-flip ng isang pahina, naging kakaiba ang ekspresyon niya. Tinanong niya, ikaw pa nga ang mga kampyon para sa pambansang kompetisyon ng Pipa at Guken.
Tala ng TL, ang pipa, Zenaikan lute, at gukan ay parehong mga instrumentong pangmusika ng Zenaikan. Sa salansan ng mga dokumento ni Lucille, mayroon talagang 2 piraso ng mga sertipiko para sa mga engranding premyo ng pipa at gukan na pambansang kompetisyon. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaimik si Lucille. Nakangiting sinabi niya, "Oo, nakuha ko sila noong 17 taong gulang ako sa mga kompetisyong ipinatala sa akin ni Lola." Ang 2 sertipiko na ito ay tiyak na tunay. Pagkatapos ng lahat, pinalaki ni Abos Morgana ang kanyang apo gamit ang tradisyonal na pamamaraan ng edukasyon. Maliban sa martial arts, mahusay din si Lucille sa tradisyonal na mga instrumentong pangmusika, chess, calligraphy, at pagguhit. Maya-maya pa, mas nagulat si Marian. Sa malaking stock ng mga materyales ni Lucille, mayroon ding grand prize para sa 3 Zenaikan Sword Dancing Competition, kampyon para sa 2nd National Go Chess Competition for Youth, honorary member ng Zenaikan Calligraphy Association, honorary member ng Council sa Zenaikan Art Association, kampyon para sa 7th National Dance Competition for Youth. Sa wakas, hindi lumingon si Marian sa harapan para tingnan ang mga master's diploma para sa economics at advertising media mula sa Palanan University, dahil hindi ito makabuluhan kumpara sa iba pang mga nagawa ni Lucille. Ang babaeng nakatayo ay nagpahiya kahit ang karaniwang ipinagmamalaki na si Marian. Sa kanyang maliit na katawan, may nakatago na napakaraming kapangyarihan, kayang gawin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay. Nang makita ni Lucille na nanatiling tahimik si Marian, mas nag-alala siya at natakot. Tinanong niya, "Sister Lysander, kulang ba sila?" "Ako. May ilang certificate pa ako, pero 2nd place lahat sila. Gusto mo bang papalitan ko rin sila?" 278. Nakikinig sa nakakatakot na mungkahi ni Lucille, agad na itinaas ni Marian ang kanyang kamay para pigilan siya. "Tama na, napakahusay mo. Kahit ako ay nagsisimula ng humanga sa iyo." She was actually being honest. Nadama ni Marian na siya ay kahangahangang magkaroon ng master's degree sa kanyang 20s bago pumalit sa Yellow International. "Palaging may mga taong mas mahusay kaysa sa iyo, gaano ka man kagaling." Kahit na ang pinsan ni Justin na ito ay talagang mahiyain, kung ang kanyang mga nagawa ay ilalagay sa harap ng publiko, maaari niyang direktang gugulatin ang isang malaking grupo ng mga tao. Kung gayon, elder sister, anong trabaho sa tingin mo ang nababagay sa akin? Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon ni Lucille na mamuhay ng isang ordinaryong tao, tiyak na ito ang unang pagkakataon niya pagdating sa paghahanap ng trabaho. Higit pa rito, hindi siya pamilyar sa mga tao at lugar sa Stonegate, kaya wala siyang sariling opinyon. Mula sa pananaw ng walang muwang na pag-iisip ni Lucille, kung kinasusuklaman ng kanyang lola o hindi si Marian ay hindi niya inaalala. Si Marian ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa mga tuntunin ng relasyon sa dugo, kaya direkta niyang ituring si Marian bilang isa. Ito rin ang dahilan kung bakit naging inmatili si Lucille sa unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya kay Marian. Nadama ni Lucille na hanggat kaya niyang kumilos at maging masunurin, matatanggap siya sa oras na malaman ni Marian na siya ang apo ng kanyang kaway. Medyo nagulat si Marian sa umaasa na pag-uugali ni Lucille, na para bang ang babaeng ito ay hindi pinsan ni Justin, ngunit sarili niyang kamag-anak. "Pakiramdam ko, sayang ang pag-aaksaya ng iyong mga talento. Kung gusto mo ito." Lumingon si Marian para tingnan si Justin na kumakain ng pagkain sa hapagkainan. "Maaari kang magtrabaho sa kumpanya ng iyong pinsan at sundin ang sistema upang matuto ng ilang kaalaman tungkol sa musika at pagsasayaw, bago magdebo na maging isang mang-aawit at bida sa pelikula kung kwalipikado ka. Aayusin kitang magtrabaho kasama ni Sister Mo sa departamento ng pananalapi at siya ang magtuturo sa iyo kung paano gawin ang mga bagay." Seryosong nag-isip si Lucille saglit. Maingat niyang itinanong, "Elder sister, mahilig akong kumanta at tumugtog ng mga instrumentong pangmusika, ngunit ayaw ko sa pagsasayaw at pag-arte. Pwede pa ba akong maging mang-aawit?" "Oo kaya mo, ngunit iba ang usong musika sa tradisyonal. Kailangan mo pa ring sundin ang sistema at matuto mula sa isang guro," sabi ni Marian.
May naisip na naman si Lucille, tinanong niya, kung gayon kailangan ko bang maging katulad ng mga babae sa telebisyon, na nagsusuot ng kaunting damit para kumanta sa entablado. Sa wakas ay ngumiti si Marian, na para bang nahawaan siya ng walang muwang na pag-iisip ni Lucille, naging mas maganda ang mood niya. Not necessarily, iba-iba ang style ng bawat isa. Kung ayaw mo ng sexy na pananamit, you can use music to conquer the others. Maraming mga awit ang walang ibang ginagawa kundi kumanta, pero gusto pa rin sila ng lahat. Pagkatapos ay pupunta ako sa Gibson. Sa kumpanya ng pinsan, masayang sabi ni Lucille, noong kasama ko si Lola, pinahintulutan lang niya akong kumanta ng mga lumang kanta. Talagang gusto ko ang modernong musika, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong matutunan ng maayos ang mga ito. Nakangiting sinabi ni Marian, maaari kang gumugol ng halos 1 taon sa pag-aaral dahil napakabata mo pa. Kung sa tingin mo ay hindi ito angkop sa iyo, maaari kang magtrabaho sa likod ng mga eksena o maaaring iba pa. Hindi ko gagawin. Hanggat ito ay isang bagay na gusto kong gawin, sisiguraduhin kong mahusay akong gumanap. Elder sister, tingnan mo, lahat ng mga sertipikong ito ay dumating dahil sa sarili kong pagsusumikap. Si Lucille ay mukhang napakatiwala. Tumango si Marian. Parang biglang nadagdagan ang pagkagusto at pagkahilig sa kanyang mga tingin kay Lucille. Noong una ay gustong tanungin ni Justin si Lucille kung talagang naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mga awit dahil ginugol niya ang halos buong buhay niya sa kabundukan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng init nang makita niya kung paano nakikipag-ugnayan sina Marian at Lucille, kaya naramdaman niyang hindi na mahalaga ang lahat. Makontento siya basta masaya sila. Ang dugo ay masiksik kaysa tubig. Bagamat hindi nang ahas si Lucille na sabihin ang kanyang pagkakakilanlan, at hindi alam ni Marian na si Lucille ay kanyang kapatid na may kaugnayan sa dugo, tila naramdaman nila ang isang paraan ng koneksyon sa kanilang mga buto sa pamamagitan ng mga simpleng pag-uusap, at kumilos ng napakalapit bilang resulta. Pagkatapos kumain, sinundan ni Lucille si Yuna sa kusina ng masunurin para tumulong. Sa mga mata ni Marian, dahil sa eksenang ito, lalo siyang nagustuhan nitong babaeng unang beses niyang nakilala. Biglang naalala ni Marian na iba ang ipinangako ni Justin nang makipag-usap siya sa kanya na payagan ang kanyang pinsan na lumapit. Malamig niyang paalala, ngayong pinahintulutan ko na si Lucille na manatili rito, huwag kalimutan ang ipinangako mo. Ibalik si Sheila sa orphanage. Si Justin ay nanunood ng telebisyon habang kumagat ng toothpick. Tumango siya at sinabing, alam ko, ngunit kailangan kong pumili ng angkop na petsa. Pag-iisipan ko ito pagkatapos ng ilang araw. Malamig na sagot ni Marian, huwag mo lang itong kalimutan. Sabihin mo sa akin ng diretso kung ayaw mong gawin ito. Ako mismo ang magbabalik kay Sheila. Magtiwala ka sa akin, talagang tutuperin ko ang aking pangako, sabi ni Justin. Biglang nakaramdam ng kirot si Marian. Tuparin ang iyong pangako. Nangangahulugan ba iyon na determinado ka na sa ating diborsyo makalipas ang 6 na buwan? Mas kinaiinisan niya agad si Justin. Matiim siyang tinitigan ni Marian bago umakyat sa itaas at sinara ang kanyang pinto. Natigilan si Justin habang nasaksihan ang eksenang ito. Hindi niya maintindihan kung paano niya muling naasar ang babaeng ito. Dahil siya ang naging direktor ng Yellow Entertainment, mahirap para kay Justin na magdala ng almusal para sa mga kapatid na babae sa Departamento ng Relasyon Publiko. Kaya pagkatapos makipag-usap sa kanyang mga kasamahang babae, nagawa niyang alisin ang kanyang pasanin. Ang kanyang tungkulin ay paminsan-minsan lamang na magdala sa kanila ng almusal. Dahil ito ang unang araw ni Lucille sa kumpanya, natural na kailangan siyang dalhin ni Justin doon. Kaya pagkatapos mag-almusal kasama sina Marian at Lucille sa bahay, responsibilidad ni Justin na sunduin si Lucille sa kanyang pinagtatrabahuan. Bago umalis, sinabi ni Marian kay Lucille, hayaan ko ang taong ito na sunduin ka doon ngayon. Sumunod ka sa akin sa hinaharap. Ang lugar ay nasa tapat lang ng kalsada, malapit lang talaga. Sumangayon si Lucille nang hindi nagtatanong ng marami.
Bagamat hindi niya alam kung bakit hihilingin ni Marian ang ganoong kahilingan, talagang masaya siya na makasama siya ng mas maraming oras kay Marian. Mula pagkabata, si Abbas Morgana ang tanging kamag-anak sa paligid niya, at hindi niya madalas na tawaging lola, ngunit master sa halip. Nang bigla siyang makapagtrabaho at makasama ang kanyang kapatid na babae sa parehong henerasyon, ang kanyang simpleng pag-iisip ay nadama lalo na pinagpala. Habang papunta sa kumpanya, umupo si Lucille sa tabi ng driver's seat at nakaramdam siya ng sikip. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Justin, patungo sa katamtamang hitsura ng lalaki sa tabi niya na may nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban, may kaunting takot at pagkagusto siya sa parehong oras. Napansin ni Justin ang pag-uugali ni Lucille na kangiting kakaiba. Sinabi niya, kung titignan mo ulit ako ng ganyan, mali ang pagkakaintindi ko na lihim mo akong minamahal. Namumula, agad na umiling si Lucille na parang rattle drum. Wala, may mga tanong lang ako sa isip ko. Tala ng TL, ang isang rattle drum, bolanggo, ay ganito ang hitsura. Anong mga tanong mo? Sabihin ng malinaw. Ang paghula sa iniisip ng isang babae ay parang sinusubukang kumuha ng karayom mula sa karagatan. Hindi mo ba ako binibigyan ng hamon sa ganitong paraan? Tanong ni Justin habang nakapout. Saglit na nag-alinlangan si Lucille bago nagtanong, bakit parang? Napupuot siya kay Elder Brother Gibson. Tip ni Master, Kuya, sa kasong ito ay partikular na kuya. Pakiramdam ko ay napaka-awkward ni Kuya Gibson. Nag-iisip siya ng napakatagal at naramdaman niyang mas angkop na tawagin si Justin na kuya. Pakiramdam niya ay magagalit siya kay Marian sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng brother-in-law. Ngumiti ng mapait si Justin. Sagot niya, napakalalim ng tanong mo, hindi ko alam kung bakit lagi na lang naiinis ang ate mo sa akin. If I have to state a reason, she seems to have started treating me particular cold after I said I wanted to divorce 6 months later. Uye, nabangga niya ako noong kasama ko ang ibang babae ko sa labas. Kumilo si Lucille na parang narinig niya ang pinakamasabog na balita. Diborsyo. Bakit? Bakit gustong hiwalayan ni Kuya Gibson si Kuya? Biglang naisip ni Lucille ang bagay na pinag-usapan ni Abbas Morgana na hayaan siyang maging asawa ni Justin. Baka gusto niyang makipaghiwalay para pakasalan ako. Habang pinipigilan niya ang pag-iisip na iyon, ang makinis, malajade na mukha ni Lucille ay tila nalagyan ng rouge. Ang kanyang puno ng tubig at malalaking mata ay puno ng komplikado at kaba. Nang magsalita si Justin tungkol sa salitang diborsyo, naging mabigat ang kanyang kalooban. Dahil dito, hindi niya napansin ang hindi pangkaraniwang kilos ni Lucille nang hihina. Sinabi niya, sa mundong ito, maraming bagay ang hindi mabubuo dahil lang sa gusto mo o hindi. Bagamat parang malabo ang salitang tadhana, napaka-importante. I guess there's no fate between her and me. I'm also definitely not a good man. Nung gusto ng ate mo na ako ang maging asawa niya noon, it was just to put up a show up, if she still has a show. Dahil lang sa pakiramdam niya ay may pananagutan siya, sa palagay ko ang paghihiwalay ay isang magandang pagpipilian para sa aming dalawa. Hindi ko siya ay drag pababa at maaari niya akong palayain. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, bahagyang nalungkot si Lucille, oh. Mukhang naintindihan niya at hindi kasabay. Uye? Out of curiosity, Justin asked, bakit mo gustong magtrabaho sa Stonegate? Nahihiya, mahinang sumagot si Lucille, sinabi sa akin ni Lola na kailangan kong manatili dito bago niya ako payagan na bumalik. At hindi man lang ako binibigyan ng baon, kaya kailangan kong magtrabaho. Sigh, Morgana. Kumusta ka na vegetarian Abbas na umaawit ng pangalan ng Buddha? Isa kang mangkukulam at bruhang gutom na gutom. Sigaw ni Justin sa kanyang puso. Tip ni Master, nakakatuwang katotohanan, ang mangkukulam ay literal na inilarawan bilang isang taong lumalamon ng mga hayop kasama ang kanilang mga balahibo. Sa pagpasok sa opisina ng Yellow Entertainment, si Lucille na nakasuot ng light-colored winter clothing na sumusunod sa likod ni Justin ay nakakuha ng maraming atensyon. Kahit na si Lucille ay hindi isang walang kamali-mali na kagandahan tulad ni Marian, siya ay isang maganda at pinong dalaga pa rin.
Ang kanyang tahimik na aura na dinala sa kabundukan ay ginawa ang kanyang likas na marangal na aura na lubhang madaling lapitan at kaibig-ibig. Dahil si Teddy ang taong namamahala sa panloob na operasyon ng kumpanya, direktang dinala ni Justin si Lucille sa opisina ni Teddy. Nang mapansin ni Teddy na ang taong papasok sa kanyang opisina ay si Justin, na may hindi pamilyar at magandang babae na sumusunod sa likod na mukhang napakapit kay Justin, agad na tiningnan ni Teddy si Justin na may hindi maliwanag na tingin. Good morning, Director Gibson. Posible bang girlfriend ni Director ang babaeng ito? 279. Dahil siya ay nasa isang hindi pamilyar na lugar, ibinaba ni Lucille ang kanyang ulo at hindi nang ahas na huminga ng napakalakas sa pagpasok sa opisina. Nang marinig niya na may nagsabing siya ang girlfriend ni Justin, halos mawalan siya ng malay. Kinakabahan niyang hinawakan ang mga palad niya na pawis na pawis. Itinulak ni Justin ang ulo ni Teddy nang hindi magalang. Paano gumagana ang iyong mga mata? Mukha ba akong matandang baka na kakain ng batang damo? Tip ni Master, isang matandang baka na kakain ng batang damo, idiom, ang lalaking nasa isang romansa na mas matanda sa babae. Direktor, ngunit hindi ka pa matanda, sabi ni Teddy habang hinahaplos niya ang masakit na noo niya. Ito ang aking pinsan na napagaling. Pagkatapos makipag-usap kay Boss Lysander, nagpasya kaming ipadala siya sa aming kumpanya upang makatanggap ng propesyonal na pagsasanay sa pagsasayaw at musika. Ikaw ang bahala sa pag-aayos ng kanyang mga aralin, sabi ni Justin. Sa wakas ay naging seryoso si Teddy. Matapos tingnan si Lucille mula ulo hanggang paa, sumang-ayon siya na tiyak na may mga kwalifikasyon ang dalaga para maging isang superstar. Dahil kahit si Marian ay naisip na magagawa niya ito, tiyak na may kakaiba sa kanya. Bilang resulta, direktang sinabi niya, walang problema, ang mga guro ng musika at choreography ay lahat ng masters ng kanilang craft. Nag-aalala pa rin kami na wala kaming mga mahuhusay na miyembro sa ngayon. Ang mga sumusunod na bagay ay mas madaling gawin. Hinayaan ni Justin si Lucille na sundin ang mga kaayusan ni Teddy, upang direktang magtungo sa recording studio at sa dance classroom para makatanggap ng assessment, upang matukoy ang kanyang mga kakayahan at kung anong antas ng klase ang dapat niyang simulan. Hindi posible para kay Justin na makasama si Lucille sa lahat ng oras. Kaya sabi niya, pagkatapos mong mag-ensayo, tawagan mo ako kapag gusto mo nang umuwi. Natagpuan ni Lucille ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Maaari ko bang tawagan ang telepono ni elder sister sa halip? Medyo malungkot si Justin. Nakakainis ba ako sa iyo na gusto mong pauwiin ka ng iyong nakatatandang kapatid na babae sa unang araw? Hindi, ako lang. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Si Justin ay hindi gustong makinig sa kanyang mga dahilan. Alam niyang madaling mahiya ang bata. Tiyak na mas komportable siyang makasama si Maria na kapareho, isang babae. Si Lucille talaga ay hindi nang ahas na manatili kay Justin ng masyadong matagal, lalo na pagkatapos ng girlfriend na dulot ni Teddy. Lalo siyang nahiya at natakot dahil labis siyang naawa kay Maria nang siya ay hindi maintindihan bilang kasintahan ni Justin. Tungkol sa sinabi ni Justin tungkol sa kanyang diborsyo at mga babae sa labas, mula sa pananaw ni Lucille, sila ay talagang malayong bagay. Hindi siya lubos na naniwala sa mga sinabi nito. Nang bumalik si Justin sa kanyang opisina at gustong umupo para maglaro ng mga computer games, kumatok si Janet sa pinto at pumasok sa loob. Hawak ang isang stack ng mga dokumento, medyo napahiya si Janet. Tinanong niya, Direktor, libre ka ba sa hapon? Umiling si Justin at sumagot, oo. Ano ito? Sinabi ni Janet, may isang client meeting sa hapon na dapat kong daluhan kasama ang isang driver at isang katulong. Gayunpaman, mayroong isang emergency meeting sa punong tanggapan ni Yellow. Kaya maaari ko bang hilingin sa direktor na puntahan ako, hindi ko alam kung kaya mo. Pagpupulong ng kliyente. Napakamot ng ulo si Justin. Sa totoo lang, hindi niya talaga gusto ang mga ganito. Dapat din itong malaman ni Janet, kung hindi ay hindi siya titingin sa kanya ng may kaawa-awa at walang magawang tingin. Nagtanong si Justin, sino ang mga taong nakakasalamuhan natin?
Si Janet ay tila nakahanap siya ng pag-asa at nabuhayan kaagad. Ito ay isang bagong direktor na medyo sikat na kamakailan ay tinawag na Hector, isang lalaki mula sa Shandong Province. Gumamit siya ng budget na 3 milyon sa kanyang nakaraang pelikula at kumita ng 12 milyon sa takilya. Sa pagkakataong ito, siya ang nagkusa na makipag-ugnayan sa aming kumpanya at umaasa na maaari kaming mamuhunan sa isang maliit na pelikula sa produksyon na may budget na 5 milyon o higit pa. Maaaring siya ay pumunta sa amin dahil sa kanyang posisyon sa iba pang mga kumpanya, dahil ang kanyang reputasyon ay may iba pang mga kumpanya, dahil ang kanyang lugar ay may malaking reputasyon. Sa madaling salita, imbitasyon niya para sa atin, tama? Tanong ni Justin. Maaaring sabihin na we're negotiating on equal terms, since he is rather competent and not necessarily need our help. Gayunpaman, marami pang bagong director ang umaasa na makatrabaho kami dahil bagong setup ang kumpanya namin. After all, kung magtagumpay ang unang pelikula, magagawa nilang maging manager-director ng kumpanya namin. Napakahalaga ng seniority na ito sa entertainment industry, paliwanag ni Janet. Naiintindihan ni Justin ang sitwasyon sa pangkalahatan. Sa kasalukuyan, ang bagong setup na kumpanyang Yellow Entertainment ay parang isang malaking cake sa mata ng mga baguhang direktor at aktor. Ang mga hindi makakuha ng mahusay na paggamot mula sa iba pang malalaking kumpanya ay umaasa na makakuha ng magagandang benepisyo bilang resulta ng pagiging founding fathers ng Yellow Entertainment. Originally, gusto kong tingnan ang script, character at work ethics niya. Kung hindi issue pareho ang character at competence niya, pipirma ako ng kontrata sa kanya. Pero, importante talaga ang emergency meeting sa headquarters, not to mention I've always been the responsible for the procedures, kaya naisip kita, Director. Tutal, si Director ang pumunta sa Hong Kong para makipag-ayos talaga. Hindi nakalimutan ni Janet na purihin si Justin. Gustong-gusto ng lahat na makinig sa magagandang bagay. Bagamat walang magandang alaala si Justin sa Hong Kong, agad niyang tinanggap ang kahilingan nito pagkatapos pakinggan ang sinabi nito. Pagkatapos mag-isip saglit, sinabi niya, ilagay mo rito ang mga kailangan ko. Pupunta ako doon sa hapon. Pinakalma ni Janet ang sarili. Kung tinanggihan ni Justin ang kanyang kahilingan, talagang hindi niya alam kung sino ang dapat niyang itanong. Bago pa lang ang kumpanya kung tutuusin, normal lang na kulang sila ng manpower. Pagkaalis ni Janet, kinuha ni Justin ang mga materyales para tingnan ang resume ng direktor na si Hector at nakaplanong trabaho. Sa wakas, nakita niya ang napagkasunduang tagpuan sa hapon. Ito ay isang medyo sikat na entertainment club sa Stonegate na tinatawag na Coconut. Kumunat ang noo ni Justin nang makita niya ang lokasyon. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang lugar na ito ay matatagpuan malapit sa isang bar street. Ito ay tinatawag na isang entertainment club, ngunit ito ay talagang isang lugar ng prostitution sa madaling salita. Ang iba't ibang malilim na serbisyo ay madalas na lumitaw doon. Ito rin dapat ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ni Janet na pumunta, dahil hindi niya maitatanggi ang ganoong tungkulin dahil lang sa hindi niya gusto ang lugar. Bilang resulta, ginamit niya ang dahilan ng pagdalo sa isang pulong sa punong tanggapan para ipasa ang trabaho kay Justin. Hindi naman dapat masyadong problema para sa mga lalaki na dumalo sa ganoong okasyon kung tutuusin. Sa hapon, nag-iisang nagmaneho si Justin papuntang Coconut. Mayroon itong storefront na may disenyo sa Southern Island. Bagamat taglamig, nakalabas pa rin sa hangin ang mga payat na braso at hita ng dalawang babaeng tumanggap ng mga customer sa pasukan. Nakasuot lang sila ng medyo makapal na vest sa ibabaw ng manipis nilang damit. Sa pagpasok sa club, dalawang hanay ng silid sa tabi ng isang mainit na ilaw na daanan ang makikita. Matapos iulat ni Justin ang itinalagang room number, sinundan niya ang isang babaeng server at dumaan sa dalawang sulok bago makarating sa destinasyon. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa malaking silid na sinindihan ng 3 floor lamp. Ang ilaw ay hindi itinuturing na maliwanag, ngunit hindi rin madilim. May mga pulang sofa, gray na carpet at isang malaking LCD television na nagbo-broadcast ng music program.
Hindi alam ni Justin kung anong kanta ang pinapatugtog nito, ngunit dapat itong isang Korean dance music. Agad na tumayo ang tatlong figure na nakaupo sa sofa. Ang katamtamang matangkad na lalaki sa edad na 30s na may bigot ay ang direktor na si Hector Hale. Mayroon ding isang kalbo na medyo may edad na shorty at isang medyo magandang babae na medyo makapal ang makeup. Welcome, Director Gibson. I'm really honored. I didn't expect na willing si Director na pumunta ng personal. Si Hector ay mapusok na nag-alok ng kanyang kamay at lumakad patungo kay Justin noon para sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya. Huwag na, dahil lahat tayo ay nagpaplanong magtulungan, tiyak na kailangan kong ipakita ang aking sinseridad, mahinang sabi ni Justin. Paulit-ulit na tumango si Hector bago ipakilala ang mga tao kay Justin. Ito ang producer na palagi kong nakakatrabaho, si Charles Lard. Ang babaeng ito ay ang asawa ko na si Elise, isa ring second-line actress, pero hindi dapat siya narinig ni Direk Gibson dahil hindi siya masyadong kilala. Ang bet ni Justin ay malamang na pinili ni Elise si Hector noong siya ay bibili ng lottery, sa pag-asang makakapagbigay siya ng ani sa pamamagitan ng pagpapakasal dito. Ngayon na talagang naging matagumpay si Hector, natural na siyang naging babae ng direktor. Pagkatapos batiin sina Charles at Elise, naupo si Justin kasama ng tatlo. Nagdala ang server ng ilang merienda at grape wine. Nagsilbi siya ng British three-tiered snack platter na nagpapakita ng medyo kakaibang paraan ng pagtrato sa mga customer. Sana hindi baliwalain ni Direk Gibson na pumili ako ng ganoong lugar para sa talakayang ito. Naramdaman ko na lang na ang pagkakaroon ng tradisyonal na hapunan na may iba't ibang ulam habang tinatalakay ang pelikula ay hindi lamang gastador, ngunit hindi rin epektibo. Sana ay maintindihan ni Direk Gibson, kaming apat lang naman, nakangiting paliwanag ni Hector. Kahit na sino ang nakinig sa kanyang talumpati, ang pangangatwiran ay talagang hindi masama. Hindi lamang iisipin ng mga tao na siya ay maalalahanin, bibigyan niya ng impresyon na mas seryoso at maaasahan din. Isang mahinang ngiti ang pinakawala ni Justin. Director Hale, hindi mo kailangang maging masyadong formal. Sa totoo lang, napaka-casual na tao ko. Pag-usapan natin ang mga seryosong bagay. Sige, sige. Diretso lang talaga si Direktor, pero kailangan na nating mag-inuman bago iyon dahil first time nating magkita. Kung hindi, maituturing tayong sobrang bastos, sabi ni Hector bago lumingon kay Elise na kanina pa nakangisi. Elise, buksan mo ang bote ng grape wine at ibuhos mo sa atin. Magiliw na bumantong hininga si Elise bilang pagkilala habang mahina niyang sinulyapan si Justin bago tumakbo sa gilid para buksan ang bote ng alak ng ubas. Kinuha ni Charles ang pinakabagong plano ng pelikula kasama ang outline nito mula sa isang folder at ipinasa ito kay Justin. Nakangiting sabi niya, si Direk Gibson, bilang isang taong mahigit 20 taon na sa industriya, sinisigurado ko na talagang magbebenta ang pelikulang ito. Basta may sapat na puhunan, hindi mahirap makakuha ng Hong Kong Film Award o Golden Horse Award. Kinuha ni Justin ang file at tumingin. Ito ay isang maliit na budget comedy at action na pelikula, isa ring uri ng komedya na talagang sikat sa panahon ngayon dahil ito ay naglalabas ng pilosopiya ng buhay. Gayunpaman, nang tingnang mabuti ni Justin ang tinantyang budget, iba ito sa ipinakita ng mga materyales ni Janet. Ito ay naging 8 milyon, 3 milyon na mas mataas kaysa sa orihinal budget. Director Hale, sa proposal na ipinakita sa akin ng manager ng kumpanya namin, ang pelikulang ito ay tinatayang 5 milyon lang ang budget. Bakit biglang tumaas ng 3 milyon? Tinitigan ni Justin ang mga mata ni Hector at ayaw niyang bitawan kahit ang pinakamaliit na detalye. 300. Si Hector ay maaaring tapat sa kanyang puso, o matagal nang naghanda para sa sandaling ito. Hindi naman siya nagmumukhang abnormal sa anumang paraan. Ganito po ang nangyari, Direk Gibson, kahapon lang po namin kalkulahin ang budget. Dati, minamaliit po namin ang presyo ng mga special effects, kaya po nagkaroon ng problemang ito. Gayunpaman, sana ay hindi masyadong pansinin ito ni Direk Gibson, dahil parehong disente ang tema at disenyo ng pelikulang ito. Maaaring tingnan ninyo ito ng detalyado, naniniwala akong masisiyahan kayo.
Pagkatapos niyang magsalita, tinanggap niya ang baso ng grape wine na inihatid ng kanyang asawang si Elise bago ito ipinasa sa mga kamay ni Justin. Halika, gagawin ko muna ito para pasalamatan si Director Gibson sa personal na pagpunta. Tinanggap ni Justin ang baso ng alak at ikinawit ito sa mga baso ni na Hector at Charles bago isubo ang likido ng sabay-sabay. Pinagtawanan niya sa puso niya, special effects. Sa tingin ba ng dalawang ito ay layman ako o tanga? Isinantibi ang katotohanan na ang ganitong maliit na budget na pelikula ay hindi nangangailangan ng mga espesyal na epekto, bakit biglang tumaas ang presyo sa $3 milyong? Sa tingin ba nila tayong lahat ng mga investor ay bobo? Director Hale, pakiramdam ko ay napakalaking problema ang pagtatantya mo. Ito ay isang usapin ng prinsipyo. Kung ito ay 8 milyon, baka hindi na ako uupo dito ngayon. Inilagay ni Justin ang file sa kanyang kamay sa isang tabi. Napangiti ng awkward si Hector bago mabilis na hinayla si Elise. Elise, dali-dali mong buhusan ng alak si Director Gibson para pakalmayan siya. Namula si Elise nang makaramdam siya ng hiya, ngunit isinandal ang kanyang katawan kay Justin sa napaka-practice na paraan. Sinadya at hindi sinasadya ang pakiramdam ng sabay na itinulak niya ang kanyang dibdib sa braso ni Justin at maselang hita sa hita ni Justin. Ang kanyang katawan ay talagang malambot at exuded ang klasikong halimuyak ng Chanel no. 5. Pinuno niya ang kalahati ng baso ni Justin at ang ilan ay para sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang sumandal sa gilid ni Justin at sinabing, Direktor, huwag kang magalit. Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Mangyaring hayaan ang babaeng ito na uminom ng baso kasama mo. Ang babaeng ito. Halos mapahagalpak ng tawa si Justin. Ang babaeng ito ay nasa 30s na, ngunit nagbihis ng kanyang sarili na parang teenager at tinukoy ang sarili bilang babang ito. Kung gagawin niya ito sa ibang lalaki, I bet hindi na nila kakayanin at nanlambot ang mga binti nila. Hindi nakakagulat na pumili siya ng isang lugar na tulad nito. So he's trying to maximize the use of his mini-celebrity wife. Nang malanghap niya ang amoy na dulot ng mga babaeng hormone sa katawan ni Elise, biglang naramdaman ni Justin na kumukulo ang kanyang dugo, lalo na ang kanyang dantian. Nagkaroon ng daloy ng mainit na agos. Tip ni Master, dantian, literal na isinasalin bilang, cinnabar field, o, elixir field. Tumutukoy sa rehiyon sa katawan kung saan ang chi ng isang tao ay puro. May teknikal na 3 dantian, ngunit pinasimple ng mga nobelang ito ang konsepto at ginagamit lamang ang mas mababang dantian, matatagpuan ang 3 lapad ng daliri sa ibaba at 2 lapad ng daliri sa likod ng pusod. Pagkatapos noon, sa wakas ay naunawaan ni Justin kung bakit hindi ang server ang namamahala sa paghahain ng alak, ngunit si Elise na lang. Binuhusan niya siya ng gamot sa pamamagitan ng kanyang baso ng alak. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang espesyal na pangangatawan, ang naturang gamot ay maaari lamang siyang pasiglahin ng kaunti, kahit na ito ay magdulot sa kanya ng isang pisyolohikal na reaksyon. Ang inaasahang epekto ay hindi maganap. Gayunpaman, lahat ng ito ay naging interesado kay Justin. Noon, nang manood siya ng entertainment news sa telebisyon, narinig niya ang tungkol sa mga termino tulad ng unspoken rules, na nangangahulugang ang mga tao ay handang magbayad ng mataas na presyo para makamit ang isang bagay. Sa hindi inaasahan, siya mismo ay makakatanggap din ng unspoken rules, balang araw. Gayunpaman, ito ay itinuturing na sa pilitang hindi sinasalitang mga patakaran. Sumandal ang dibdib ni Elise sa dibdib ni Justin. Kinindatan siya nito ng mapang-akit bago sinabing, Kuya Direktor, naiinitin ka ba? Pakiramdam ko ay medyo mainit ang silid. Gusto mo bang tanggalin ang iyong Amerikana? Ngumiti si Justin ng mapang-asar sa kanyang puso, ngunit naglagay ng isang semi-conscious na pagkilos. Matapos inumin ang alak na ibinuhos sa kanya ni Elise, tumango siya at sinabing, medyo mainit talaga. Pakiramdam ko medyo nahihilo ang ulo ko. Tulungan mo akong tanggalin ito. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod siya at humarap kay Elise. Nagkatinginan sina Elise at Hector at malamig na ngumiti. Palihim na ginamit ni Charles ang kanyang telepono sa kanyang likuran para tumawag sa telepono.
Makalipas ang maikling sandali, nagring ang telepono ni Hector. Sinagot ni Hector ang tawag at sumigaw ng ilang linya bago tumayo ng humingi ng tawad. Sabi niya, Director Gibson, bigla akong may urgent na pag-uusapan kay Charles sa labas. Babalik kami agad, please umupo muna dito. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Ayos lang, gawin mo na ang mga gamit mo. May kakainin ako dito habang naghihintay. Elise, siguraduhing mapangalagaan ng maayos si Director Gibson, mahigpit na sabi ni Hector bago lumabas ng kwarto kasama si Charles. Pagkasara ng pinto, tanging sina Justin at Elise lang ang naiwan sa silid. Tinulungan ni Elise si Justin na tanggalin ang kanyang coat, isang sweater at thermal vest lang ang naiwan sa loob. Isang malamig at puting palad ang biglang dumausda sa mukha ni Justin. Nahihibang, mahinang sinabi ni Elise, Kuya Gibson, ang gwapo mo talaga, kahit ang katawan mo ay napakaganda. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Elise ang dibdib ni Justin habang inilabas niya ang kanyang dila sa kanyang mga labi, upang ipakita ang isang uri ng uhaw at gutom na eksklusibo sa mga kababaihan sa ilalim ng mga mata ni Justin. Nakalulungkot, napansin talaga ni Justin ang makapal na layer ng kapangyarihan at ang mga butas sa mukha ni Elise dahil masyado silang malapit sa isa't isa. Tila, kinain ng panahon ang napakalaking bahagi ng kabataan ng babaeng ito. Bagamat sinadya niyang kumilos na bata at malinis, siya ay isang babae pa rin sa edad na 30s kung tutuusin. Kung hindi dahil sa kanyang libreng paggawa, matagal na sana siyang pinalitan ni Hector ng isang nakababatang babae. Nang isipin ni Justin kung ilang beses nawala ang kailan isang puri at emosyon ng babaeng ito para lang itulak si Hector sa mas mataas na posisyon, wala siyang kahit kaunting interes na hawakan siya. Siya ay may simpatiya para sa kanya, ngunit nadama na ito ay nakababagot sa parehong oras. Sa sandaling ito, ang isa sa mga kamay ni Elise ay hindi na malayang naabot ang pantalon ni Justin. Bagamat hindi naapektuhan ng droga si Justin, nagkaroon pa rin ng reaksyon ang bahaging iyon ng kanyang katawan pagkatapos na tinukso ng isang babae. Nang maramdaman ni Elise ang sandata ni Justin, saglit na nanigas ang kanyang katawan. Kahit na sa isang tulad niya na may maraming karanasan, ang bangis ng bagay ay lumampas pa rin sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, ito mismo ang dahilan kung bakit mas nasasabik si Elise. Maaari siyang makakuha ng kasiyahan habang nagtatrabaho. Para kay Elise, ito ay talagang isang pagpapala. Sa kasamaang palad, hindi na naituloy ni Elise ang kanyang pang-aak kay Justin. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo sa kanyang isipan at nawala ng malay. Binawi ni Justin ang kanyang kamay mula sa likod ng leeg ni Elise at itinulak sa gilid ang babaeng hindi madyay gising kahit sandali. Tumayo siya at sinuot ang coat niya bago pinatay ang lahat ng ilaw sa kwarto, dahilan para maging ganap na kadiliman ang kwarto. Bagamat araw pa, hindi makikita ng isa ang kanilang 5 daliri ng perpekto. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa entrance bago tahimik na naghihintay kina Hector at Charles na bumalik para tingnan ang resulta. Makalipas ang 15 minuto, maingat na itinulak ang pinto. Napansin ni Hector at Charles na ang silid ay natatakpan ng kadiliman, ngunit naisip nila na nagtagumpay sila dahil halos wala silang makitang nakahiga sa sofa. Damn it! Ang asong ito ay hindi man lang nag-abala na mag-ulat sa amin pagkatapos makumplito ang kanyang gawain. Tiyak na nakaramdam siya ng pagkagumon sa paggawa nito kasama ang binatang ito. Saway ni Hector. Isang malisyosong ngiti ang pinakawalan ni Charles. Sabi niya, hindi mo ba alam na hindi nasiyahan ang asong ito nang sabay-sabay tayong dalawa? Ang mga babaeng nasa 30s ay parang lobo. Ang babaeng ito ay mas masigla habang tumatanda. Damn, pati ang mga ilaw ay patay. Napakalaki ba ng kanilang mga galaw kaya ginawa nila ito sa bawat sulok ng silid? Kakaiba, dapat may amoy dito sa lohikal na pagsasalita. Ang tagal na. Dapat minsan lang siya nagpaputok, anong amoy ang inaasahan mo? Bakit nakahiga pa rin tong babaeng to? Tanong ni Charles dahil sa curiosity. Bakit mo siya gustong lumipat? Panatilihin lang ang posisyon na iyon, mas comfortable para sa atin na kumuha ng litrato.
Habang bumubulong si Hector, umasa siya sa kanyang memorya upang maglakad patungo sa pinakamalapit na lampara sa sahig. Noong gusto niyang iyon ito, biglaan, nakabukas ang lampara. Labis na natakot si Hector. Napaatras siya ng 3 hakbang at muntik na siyang matamba. Nakatayo si Justin sa tabi ng lampara na kakaiba at mapanuksong nakangiti sa dalawa. Bagamat hindi nila alam kung bakit hindi naapektuhan si Justin ng gamot sa loob ng grape wine, naunawaan ni Hector at Charles na nalantad ang kanilang tukana. Si Elise na nakahiga sa sofa ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataong kumilos. Director Gibson, ikaw, hindi alam ni Hector ang sasabihin. Namutla ang mukha niya habang nagpapanik. Dahan daw ang naglakad si Justin patungo sa 2 tao. Paano ako? Hindi ba ako naghihintay na dumating kayo para kunan ako ng litrato? Namula sina Hector at Charles at nagkatinginan. Tila, lubos na naunawaan ni Justin ang lahat. 2 lang ang landas nilang pipiliin. Ang unang ruta ay hinayaan sila ni Justin at kumilos na parang walang nangyari. Natural, lulubog din ang partnership. Ang pangalawang ruta ay ang pressure kay Justin. Dahil napagmasdan niya ang lahat, kailangan nilang tapusin ang kanilang nasimulan at mag-isip ng paraan para isara ang bibig ni Justin. Halos agad-agad, gumawa ng determinadong desisyon sina Hector at Charles. Isinara ni Charles ang pinto at nilock ito bago nagmamadaling lumapit kay Justin kasama si Hector. Para sa kanila, ang pagharap sa isang lalaki na may 2 ay hindi isang mahirap na gawain. Kailangan lang nilang tanggalin ang mga damit at pantalon ni Justin at hayaang makipagtulungan si Elise bago kumuha ng litrato. Magagamit pa rin ito sa pang-blackmail. Wala silang kawala. Ang isa ay hindi isasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng mahinahon kapag sila ay nagalit. Natural na walang silbi ang pag-ataking inilunsad ng 2. Ibinaba lang ni Justin ang kanyang mga kamay upang harangin ang mga ito bago hinawakan ang kanilang mga kwelyo at itinapon sa buong silid na tumama sa dingding sa likod ng sofa. Bam! Bam! Malakas na nontog sina Hale at Lard sa pader bago bumagsak sa katawan ni Elise. Nagising si Elise. Malabo ang pagbukas ng kanyang mga mata, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Natigilan sina Hale at Lard. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon kalakas ang lalaking nakatayo sa harapan nila. Alam nila na hindi nila matatalo si Justin at hindi rin sila makakatakas. Kaya lang nilang tiisin ang matinding sakit at lumuhad sa carpet bago humingi ng awa kay Justin. Director Gibson. Nagkakamali kami. Please let US go this time. Ayaw talaga naming gawin ang ganoong bagay, pero may paghina sa merkado. Kami. Oh, so you guys are in a dilemma. Ano ang dapat kong gawin kung ganoon? Nilock ninyo ang pinto at dinaang lahat ng kagamitan. Talagang hindi ko kayo bibiguin ngayon, nang hihinayang sabi ni Justin habang umiiling. Ngumiti si Hector sa paraang mukhang mas pangit kaysa sa pag-iyak. Director Gibson, matututo ako sa lesson ko. Please give me a chance. After working hard for so long, mahirap talaga para sa akin na makamit kung ano ang meron ako ngayon. Kaming 3 ay gusto lang kumita ng buhay. Sino ba naman ang walang kaunting gray na background sa industriyang ito? Mas maraming tao ang gumagawa ng mas karumal-dumal kaysa sa amin. Director, please let US go this time. We don't anymore. Alam ni Justin na si Hector ay tapat, ngunit ang pagdedroga sa kanya at pag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras sa paglalaro ay hindi mapapatawad. Kailangan niyang kumita ng kaunting interes sa pagtatapos ng araw, kaya inabot niya ang kamay sa Hector. Natigilan si Hector. Agad niyang naintindihan ang isang bagay at kinuha ang kanyang leather na wallet mula sa kanyang bulsa at isinaksak ito sa kamay ni Justin. Direktor, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking cash at credit card. Pakiusap. Huwag tumawag sa mga pulis, maaari ba? Ano ang gusto ko ng pera mo? Gusto kong ipasa mo sa akin ang iyong camera, sabi ni Justin na may kakaibang ngiti. Nalungkot si Hector. Direktor, para saan ang camera?
Dahil hindi mo ako nagawang i-record kita, nanunuksong sabi ni Justin. Hindi ba't sinabi mo na magkasama kayong tatlo noon? Interesado talaga akong manood ng palabas ninyo. Halika, paglagyan mo ako ng performance at hayaan mo akong i-record ito. Hindi na ako tatawag ng mga pulis pagkatapos nito. Ang ekspresyon ng mukha ni Charles ay parang naputol ang bawat pulgada ng kanyang mga organo. Director Gibson, hindi ba ito katumbas ng paghingi ng buhay natin? Naging malamig ang tingin ni Justin. Gusto mo bang ipasa ang iyong buhay sa akin o sa mga pulis? This time, natahimik ang tatlo. Inis na kinuha ni Hector ang kanyang bag at naglabas ng isang digital camera mula sa loob bago ipinasa kay Justin. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas si Justin sa club at pumasok sa kanyang sasakyan, na may hawak na maliit na SD card. Naramdaman ni Justin na ang kanyang maliit na junior sa ibaba ay nakaturo pa rin sa itaas. Hindi niya napigilan, matagal na siyang hindi nakakita ng ganoong realistic na three-man war. Biglang naalala ni Justin na nag-record siya ng katulad na bagay noong nailigtas niya si Melinda mula sa isang hotel noon. Gayunpaman, si Department Head Marquez ay masyadong matanda at walang gaanong lakas. Ang clip sa pagkakataong ito ay mas panabik kaysa sa dati. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huli siyang nakasama ni Melinda. Siya ay isang babae na hindi makikipag-ugnay sa iyo kung hindi mo ito gagawin sa iyong sarili. May manliligaw man siya sa puso niya, nanatili pa rin siyang pride at kay-abangan. Naisip ni Justin ang gabi sa tabi ng karatan. Napakasaya nang yakapin niya ang perpektong mature na katawan ni Melinda sa isang matangkad na katawan. Nag-alab ang apoy sa kanyang puso, lalo na ang likidong natitira pa sa kanyang katawan. Kinailangan ni Justin na mag-isip ng paraan para mailabas ang kanyang apoy. Huminga ng malalim, binuksan ni Justin ang makina ng kotse at pilit na pinindot ang accelerator habang patungo siya sa direksyon ng Yellow International. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.